Adventuristas. So, nandito na naman tayo sa isang vlog kung saan meron na naman tayong pupuntahang lugar dito sa Europa. So, ngayon, ang napili namin puntahan is ang Italy o in German, Italien. So, marami naman kasi ditong lugar sa Italy na pwede natin puntahan katulad ng Venice, Milan, Florence, Rome, Vatican. So, since kasama natin si Mother, ang pinaka-target destination natin is ang Vatican or ang nasa loob din naman siya ng Rome. So, basta doon sa may Vatican kasi kung saan nandun si Pope. Kasi syempre, ang mother ko is religious. So, isa sa ito yung talagang pangarap niyang puntahan. Gusto niya rin kasi makita si Pope in person. Kaso, mukhang itong week, wala si Pope. So, sayang. Pero at least makapunta man lang kami sa St. Peter Basilica at makita niya in person. So, ayun. So, samahan nyo kami ha. Sige, bye! Mag-aayos na muna tayo ng dadalhin natin syempre. And after that, lakad na tayo papunta sa train station. So we're here at the station, and what I love about traveling in Italy is how easy it is to get around by train. You just check your platform, hop in, and enjoy the ride. We're here at the airport in Germany, and I'll show you how easy it is to do self-check-in and luggage. No long lines, no stress, just quick and simple. Anong feeling mo ngayon na pupunta ka ng Italy? Okay lang. Talagang excited. Siyempre, gusto ko rin makagala. Ako naman ako adventurera. Kahit na edad na. At least, sinasamantala ko yung panahon. Kasi, may tiwala ako. One of my favorite parts of flying is seeing the world from a different perspective. Everything looks small, but so beautiful. And we're officially landing, a new place, new experiences, and another chapter of this trip. Can't wait to explore. Waiting na lang sa mga maleta namin. Just look at this, built almost 2,000 years ago and is still standing strong. The size, the arches, the history, everything about the Colosseum is massive. Ang aesthetic ng mga bagay-bagay dito, guys. Siyempre, Pinoy tayo eh. Dito tayo sa Jollibee. Hello guys, good morning. So nandito kami ngayon sa Rome, Italy. So touchdown na kami ng Rome, Italy. This is our second day and yung first day kasi hindi na ako nakapag-vlog kasi ang dami nangyari. Ang daming kakaibang nangyari kahapon. Siyempre, nandun yung mga maghahanap ka ng lugar-lugar kung saan ka dapat bumaba, saan ka pupunta. So medyo pabulo. So ngayon, pupuntahan muna namin yung famous na pinupuntahan dito which is yung Colosseum.
And ngayon nandito na kami sa bus, waiting na lang siya umandar para pumunta doon. And kahapon kasi, ang daming sobrang nangyari. Grabe, kung alam nyo lang, nakauso talaga dito ng mga pickpocketers. And take note, ang mga pickpocketers dito, mukhang rin turista. Mukhang mga, feeling, ayaw ko magsabi ng nationality, mahirap na, no? Pero usually, mga ganun sila. And grabe. Kaya wag na wag kayong sasakay ng tren. Nandun kayo pagpwesto sa may gitna. Kasi pipilitin talaga nila yung sarili nila isiksik. Tapos magtatanong sila ng direction kung saan. Pero sobra, dinudukutan na kayo. Eh since nood na ako ng YouTube na about dito sa mga pickpocketers na alam ko na yung mga galawan nila. Kahapon, binikitan din kami. Kasi talagang hindi talaga sila umaalis sa may pintuan. Ang ginawa ko, tumalikod ako sa kanila. Kaya iba na lang yung nila, biniktima nila. Pero grabe talaga yung experience. Ngayon ako nakakita ng gano'n na yung isa pang tatanong pa kung bari ng direction. Sa ko sa totoo lang. Kasi parang may malang siya para ma-distract ka lang. Nako. Ayun. So ngayon, pupunta muna kami ng Colosseum. And papakita namin sa inyo kung ano yung mga pwedeng mga puntahan doon and mga pwedeng i-visit pa. So we're here at the world-famous Colosseum. It's crazy to think the ancient arena used to hold 50,000 people cheering for gladiator battles. The architecture is unbelievable. Hindi ka na nabibigyan ng justice sa picture. I-ready nyo ang paa nyo sa lakaran dito, guys. We just entered, and right away you can feel how massive this place is. The Vatican museums are actually a collection of different museum endless hallways, galleries, and priceless art. The Vatican Museum also has some of the greatest classical sculptures in history: Greek, Roman, and early Christian pieces. And of course, the highlight, the Sistine Chapel. Fun fact, the ceiling took Michelangelo 4 years to complete. Entering the St. Peter Basilica is like stepping into another world. Every corner tells a story. Nakaka-amaze lahat ng gawa nila, grabe. Samantalang dati, kapitbahay lang namin ng St. Peter sa Capitol. Pero ngayon, legit na St. Peter Basilica na, and I'm so proud dahil nadala ko na si Mama.